Kinakabahan na. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa man tamassaka bis sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-qail fi mahkam tanzil ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wassalatu wassalam ala man ba'athahu Allah liyutammimah makarimal akhlaq fa kana sallallahu alaihi wasallam sahiba a'zami khuluqin wa akmali adabin wa arfa'a sulukin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa nag-iisang dakilang tagapaglikha, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay pumuri, tayo ay dumakila, tayo ay lumuwalhati sa Kanya, tayo ay magpasalamat sa mga biyayang hindi mabilang na ipinagkaloob sa atin. Ito man ay tangible or intangible. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Allah. At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad ay kaniyang sugo. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, inshallah wala akong PowerPoint dahil sa hektik po yung aking schedule. Pasensya na po. But I'm hoping, inshallah, I'm really hoping na kayo ay mag-jot down sa mga ilang points. I think you are considered as students of knowledge. Hindi lang sa mga, mashallah, mga future da'i kayo. Huwag lang sana maging future daing. Future da'i. And hopefully, inshallah, ay siyempre, ituring ninyo every single day ang inyong mga sarili na kabilang sa mga nagsasaliksik ng kaalaman. At kabilang sa mga sifa or katangian ng student of knowledge ay lagi siyang nakahanda, no, sa pagsusulat. Huwag siyang makampante, huwag siyang magtiwala sa kanyang memorya. Especially nowadays, ang daming fitna, no, sa kapaligiran, sa social media. So, imposible na hindi magbibigay ng apekto ito sa kanyang memorya. Maninaw? Kaya naman, inshallah, ay i-jot down po ninyo ang inyong mga ilang sa mga mahalagang points na ating ay isa-cite dito, inshallah. And hopefully ay magbigay sa atin ng kapakinabangan. Sa totoo lang, nahihiya ako sa paksa. Kasi bakit? Ang paksa na ating ilalahad sa ngayon ay walang iba kundi ang essential qualities of a da'i o a da'iyah. Ibig sabihin yung mga mahalagang quality, katangian ng isang nagpapalaganap ng Islam. Sa totoo lang, nung pinipresent sa akin ang topic na ito, sabi ko sa sarili ko, karapat dapat ba akong magpaksa? Magbigay ng, karapat dapat ba sa akin ang paksa na ito? So, wallahi, mga kapatid, yan yung tanong ko sa sarili ko. Kasi kahit ako, I am questioning myself. Diba? Nasa akin ba yung mga quality ng isang da'i? Kasi some of you, walang duda, na nakafollow sa akin sa social media. Diba? And I think, in dealing sa inyong kaalaman, minsan, diba, nagre-react tayo ng mga bagay na lagpas sa hangganan. And I admitted that. Inaamin ko yan. Kasi tao tayo. Diba? Hindi tayo mga sahaba. Even the sahaba, mayroong hangganan ang kanilang patience. May hangganan ang kanilang, anuman ang meron sa kanila ni pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagkaiba lamang, kasama sila noong binaba ang revelasyon. Kasama nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May nagtutuwid sa kanila directly from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun, sila ay kinalugdan ng Allah at ang Allah nalulugod sa kanila at sila nalulugod sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Kaya naman, marahil, in some points, maaring maging loopholes nung naka-observe sa inyo, hindi lang sa akin, maging sa mga nagpapalaganap ng Islam through social media. Maaring yun ang magiging batayan niya para i-judge siya ng isang kapatid natin na ang tao na ito ay walang karapatan magdawa. Yung tao na ito ay wala sa kanya katangian ng dai. Yung tao na ito ay hindi niya sinunod ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi yun yung tao. Diba? Generally speaking, ang tao, kahit gaano ka ganda ng mga kabutihan mo o mga positive sides mo, pero nakitaan ka lang ng isang mali, wala na lahat. Wasak na. Katulad ninyo, katulad ko, katulad natin lahat. May hangganan ng lahat, mga kapatid. No? Yung patience natin, yung ating kaalaman, yung ating kakayahan, lahat mayroong tinatawag na hangganan. Nawa, sana, huwag ninyong gawing batayan ang pagkakamali ng isang nagpapalaganap ng Islam o kaya ng isang alim o isang scholar dahil lamang sa isang pagkakamali niya, mali na sa kanyang lahat. Kailangan, nandun pa rin yung respeto natin sa mga ulama natin. Kasi bakit? If we compare ourselves sa kanila, di hamak na mas malayo ang kanilang nararating kung ikukumpara sa atin. Di hamak na sila ay naglaan ng oras at panahon para lang magkaroon ng knowledge. And yet, some of them, hindi na-apply yung ibang mga knowledge. But hindi ibig sabihin na wala silang knowledge. So always be humble, mga kapatid. No? Lalo pa sa mga sabihin nating kilala pagdating sa tinatawag na kaalaman. Huwag natin gawing subject yun para ang kanilang pagkatao ay mali na lahat. Not unless kapag lahat mayroong batayan, doon natin huhukuman bilang pangkalahatan na ganito yung taong ito. Okay. Tandaan natin, alam mo, iniisip ko, inshallah, somehow, someday, na yung mga nandirito, especially yung mga, mashallah, mga kapatid natin, na nag-attend talaga ng seminar na ito, dalangin ko sa Allah na sana maging katulad kayo ng mga kilala sa larangan ng da'wah. Hindi lamang kilala dahil sa maraming followers, kundi kilala kayo pagdating sa determinasyon, pagdating sa pagpapalaganap itself ng kaalaman sa Islam, unang katuruan ng isang sa mga tao. At hopefully, inshallah, nawa lahat kayo, lahat tayo ay magsilbing tulay sa lahat ng mga tao tungo sa Islam, tungo sa kabutihan. Tandaan natin, mga kapatid, ang da'wah tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala, alam natin yan, isang dakilang mensahe, isang dakilang obligasyon, mga kapatid, isang dakilang karangalan na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sinumang kanyang naisin mula sa kanyang mga nilikha na ipagkaloob ito. Tandaan natin na hindi lahat ng Muslim ay nasa kanya ang papel na ito at nasa kanya ang karangalan na ito. Alhamdulillah, tayo ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipagkaloob sa atin ang opportunity na ito, mga kapatid, yung da'wah. Kasi ito ay propesyon, ito ay tungkulin, ito ay trabaho ng lahat ng mga sugo, lahat ng mga propeta, mga kapatid. Walang duda, ito ay isang malaking karangalan na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala na nais niyang ipagkaloob sa kanyang alipin, na nagtataglay ng karangalan ng misyong ito na nagsasagawa nito sa paraan ng mga mararangal na mga propeta at mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang duda, ang mga propeta at mga sugo at ang mga tagasunod nila, sila ay nagsumikap na ihatid ang mensahe na ito, ang Islam, ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng oras at sa lahat ng lugar. Sumantakin niyo, mga kapatid, yung mission natin, mission ng mga propeta. Sabi nga nila, saan ka pa? Diba? Ang trabaho mo, hindi trabaho ng presidente.
Hindi trabaho ng isang hari. Hindi trabaho ng isang ministro. Hindi trabaho ng sinumang kinikilalang matatayog na mga tao sa lipunan. Kundi trabaho ng mararangal na mga propeta at mga sugo na mismo ang Allah ang pumili sa kanila. So ano ang nasa isip natin? Kailangan ilagay natin sa isip natin na pinili ka rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa larangan na ito. Kaya wag mong ituring na ito ay madali. Kasi buong buhay ng mga propeta at mga sugo, yun ang kanilang trabaho. Maraming mga pagsubok ang dumating sa kanila. Alam natin yan. Iba't ibang anyo ng pagsubok ang dumatal sa kanila, mga kapatid. Dahil sa ito ay bilang katuparan, walang duda, bilang katuparan ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mismo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging sa kanilang mga tagasunod, maging sa kanyang mga tagasunod. Ano bang sabi ng Allah? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Alam mo, if we really understood the meaning, the essence of this ayah, sapat na ito para sa atin bilang nagpapalaganap ng Islam. Yung components ng ayah, nandun na, mga kapatid. Ang sa atin, lack of understanding. Kulang sa pangunawa. Minsan naunawaan natin, hindi pa natin mai-apply. Naway, tawfiq antay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Sabihin mo sa kanila, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang aya na ito, basically address kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabihin mo sa kanila, ad'u ila Allah. Ito ang aking pamamaraan. Anong pamamaraan na yun? Ako ay nag-aanyaya tungo sa pagsamba sa kaisahan ng Allah. Anong point, mga kapatid? Anong focal point sa phrase na ito? Ang punto dito, mga kapatid, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na sabihin sa atin na ang kanyang trabaho ay ang mag-anyaya sa ibang tao sa alin? Tungo sa Allah. Hindi tungo sa kanyang sarili, hindi tungo sa pera, hindi tungo sa status sa buhay, hindi tungo sa ibang tao, kundi tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. So anong punto? Ikhlas. Yung tinatawag na ikhlas, katapatan, na ang ginagawa natin na ito, hindi lamang ito isang tungkulin bilang isang Muslim, kundi isang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tayo nga ay sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so tungo sa Allah. So lagi nating isa sa isip yung bagay na ito na kapag sa tuwing bumubuka ang bibig natin para anyayahan ang mga tao sa Islam, sa katuruan ng Islam, lagi nating isa isip, isa puso na itong ginagawa natin tungo sa Allah. Tungo sa Allah. Okay? Para sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Adu ilallah, ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Tungo sa Allah, subalit may kaakibat. Merong malaking components na kinakailangan ng isang mananampalataya, ng isang kagaya natin na nagpapalaganap ng Islam, na walang iba kundi ang basira. Ang tinatawag na basira, mga kapatid, sa pananampalataya Islam. Ibig sabihin ng basira, na ito ay mayroong katiyakan, mayroong katibayan, pruweba, kaalaman, hikmah, o anumang katulad nito. Mayroong pangunawa. Mayroong tinatawag na, sabihin natin, no? Konsiderasyon, marunong siyang mag-consider, marunong siyang sumiyasat, marunong siyang makinig, marunong siyang tumuklas, marunong siyang sumuri, marunong siyang manaliksik. Para sa ganun magkaroon siya ng sapat na kaalaman. Ana, sabi ng aya, ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Ana, ako, at ang sino mang sumunod sa akin. Sino mang sumunod sa akin. Ibig sabihin, tayo. Hindi ba tayo ay sinasabi natin, I'm proud that I'm Muslim. Muslim ako. Parang alam ko yung contents na yun, ha? Okay?
Muslim ako, nag-aanyayo ako tungo sa Allah. Di ba? Hindi, Muslim ako, 4 ang asawa ko. Sabi nga nila, anyway, at panapunta tayo sa pag-aasawa. Anyway, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Di ba? Anong aya yun? Anong aya? Yung pag-aasawa? Ay, hindi. Okay. Yung aya na binanggit natin sa Surah Yusuf po yun. Okay, chapter 12, verse 108 ng banal na Quran. So yun, mga kapatid. Alam niyo ba kung sino ang unang da'i? Sino ang unang da'i? Di, sa umma ng Propeta Muhammad sallallahu. Sino ang unang da'i? Sa kapanahunan ng Propeta sallallahu, sino ang unang da'i? Sino? Ang Propeta. Walang duda. Ang unang da'i, mga kapatid sa panampalatayang Islam, ay walang iba kundi ang mismo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ang kauna-unahang da'i sa Islam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang patunay, sinabi ng Allah sa banal na Quran sa chapter 33 Surah Al-Ahzab, verse 45 hanggang 46 ng banal na Quran, Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biidnihi wa sirajan munira wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allahi fadlan kabira wa la tuti'il kafirina wal munafiqina wa adahum wa tawakkal ala Allahi wa kafa billahi wakila. Sabi ng Allah, O Propeta, certainly, katiyakan, ipinadala ka namin bilang testigo sa inyong sambayanan na naiparating mo sa kanila ang mensahe at isang tagapagdala ng magandang balita sa mga mananampalataya at hinggil sa habag o hinggil sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang jannah at isang tagapagbabala sa mga masasama at walang pananampalataya hinggil sa impyernong apoy. Wada'iyan ila Allah at nag-aanyaya tungo sa kaisahan ng Allah at bukod tanging pagsamba lamang sa Kanya bilang pag-uutos niya nito sa iyo. At bilang isang ilawan na kumakalat na liwanag sa sinumang nagnanais na maliwanagan nito. Na kung kaya, ang gawain mo ay malinaw sa anumang daladala mong katotohanan na kasing liwanag ng sikat ng araw na walang sinumang tatanggi nito maliban sa isang nagmamatigas. Walang duda, every time na ikinabit yung da'wah, especially kapag ito ay utos kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agad ikinabit o inattribute ang tinatawag na ilallah. Sabihin, wada'iyan ilallah, ad'u ilallah, lahat tungo sa Allah, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Tungo sa Allah. Hindi tungo sa profesyon, hindi tungo sa mga followers. Magdadawa ako kasi bakit? Para sa followers, para maraming likes. Wala namang nagsisend ng stars. Okay? Magdadawa ako para sa ganun maraming subscribers. No? Magdadawa ako para kumita ako. Wallahi, hindi man natin batid ang puso ng bawat isa sa atin. Pero sinasabi natin na ito ay hindi totoong da'i. Kasi ang dawa, tungo sa Allah, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Ganyan sinabi niya, wadu ila rabbika. Wadu ila rabbika, laging mayroong kaakibat o nakakabit lagi ang ilallah ila rabbik. Tungo sa iyong Panginoon, tungo sa Allah. Bagkus, hikayatin mo sila tungo sa kaisahan ng Allah na iyong Rabb. Innaka la'ala hudam mustaqim. Walang pag-alinlangan, ikaw ay nasa matuwid na din o relihiyon na walang anumang kabalukutan o kamalian sa loob nito. Walang duda, mga kapatid. Kaya, sa pagsunod sa mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay patuloy na nagsumikap sa paghahatid ng mensahe hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Alam natin yan. Buong buhay, ginugol niya para sa pagdadawa, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Actually, hindi lamang ito ang aya na binanggit natin, bagkus marami pang mga aya na nagpapahiwatig na ang dawa tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. At every time, sa bagay na ito, every time na ito ay naka-address kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang kautusan ng Allah, tandaan natin, applicable din ito sa atin bilang kanyang ummah, bilang kanyang tagasunod. Although yung mga ayon na binanggit natin specifically addressed kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Subalit hindi ibig sabihin na ito ay hindi applicable sa atin. Ito ay sumasaklaw sa Kanya at sa lahat ng Kanyang mga tagasunod. Tandaan po natin yan. Di ba? Walang duda. Sinasabi ng mga scholar, ang lahat ng mga utos na itinuro kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dapat ding gawin ng kanyang mga tagasunod, ng kanyang umma, maliban kung ang isang exemption ay ginawa na ang isang tiyak na utos ay partikular lamang na nakadirekta sa kanya. Basically, lahat ng utos ng Allah kay Propeta Muhammad, kinakailangan utos din sa atin ito. Maliban lamang kapag mayroong dalil na yung utos na yun ay partikular lamang sa kanya. Okay? Particular lamang sa kanya. Yan ang principles, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kasi bakit baka isipin ng iba? Di ba utos yan kay Propeta Muhammad? Di ba ginawa ni Propeta Muhammad? So, kailangan kong gawin din. Mashallah, grabe ang pagkaluyal yan, no? Di ba? Halimbawa, si Propeta Muhammad nag-asawa na hindi lang 4. Mahigit sa 4, susundin ko rin. Wow! Nakakahiya naman sa'yo. Masyado kang loyal, ha? Yung pagkaloyal mo sumubra na. No? So sapagkat, yung pag-aasawa na higit sa tinatawag na 4, particular lamang yan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi yan applicable sa kanyang ummah. Halimbawa, may mga ibang mga gawain na particular lamang sa kanya. Yung hadith ni Propeta sallam, marra biqabrain, siya at ang kanyang ilang mga sahaba ay dumaan sa dalawang libingan. Naintindihan niyo, alala niyo yung hadith na ito? Pagkatapos ang ginawa niya, kumuha siya ng dahon ng palmera, tapos isinaksak ba yung word na yun? Itinusok, jazakallahu khair. Itinusok doon sa dalawang tinatawag na puntod, dalawang libingan, tapos binasa ng Muslim ngayon, ay, tamang-tama, may dalawang libingan doon. Gagawin ko rin yun. Pumunta nga sa dalawang libingan, kumuha ng daw ng niyog o palmera, itinusok doon sa dalawang libingan. Sabi, bakit mo ginawa yan? Kasi yan ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Hindi, kapatid. Hindi mo pwedeng gawin yun. Kasi ay particular lamang yun sa kanya at hindi sa atin. Kasi bakit? Kasi ginawa yun ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasi bakit? Ipinabatid sa kanya na merong dalawang Muslim na nasa loob ng libingan na habang nakalibing pinaparusahan. Sino ang napabatid sa kanya? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. So ikaw, sino ang napabatid sa iyo para gawin yun? Si Satan. No? Iyadan billah. So hindi mo pwedeng gawin yun. Now, hindi mo pwedeng gawin yun. Kasi may mga certain na action ng Propeta Muhammad sallam na applicable lamang sa kanya, specifically para lamang sa kanya. Hindi para sa atin. Hindi para sa kanyang ummah. So you have to understand that. Kaya kailangan ng kaalaman, mga kapatid. Okay? Hindi lang yung binasa mo, tapos i-apply mo na wala kang naintindihan. Nakala mo yun na yung pala ay ligaw kapag ito ay ginawa. Kaya mag-ingat, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin, kung ganon, ang lahat ng ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kailangan maghatid ng mensahe ng Islam. Kasi walang base, walang dalil na ang da'wa ay para lamang kay Propeta sallam at exclusive para sa kanya at tayo ay exempted doon. Wala. Bagus, may mga proof na lahat ito ay saklaw sa kanyang umma, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Walang duda. Ano bang sabi ni Propeta sallam? Ballighu anni walau ayah. Iparating ninyo sa ibang mga tao ang tungkol sa akin, even a single verse. Ibig sabihin, ito ay dawa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ngayon din, no? Tandaan po natin, bago tayo magsimula sa mga characteristic, essential qualities ng isang da'i. Yung trabaho natin, ang trabaho ninyo, mga kapatid, huwag ninyong maliitin yan. Subhanallah. Yung pagdadawa sa social media, kasi minsan tayo, ang iba sa atin, nagdadawa sa social media, ang iniisip yung, parang, may manood ba dito? Merong mga magla-likes nito? Merong mga mag-heart? No? Sa gagawin ko na ito? Merong bang titingin?
Yun yung iniisip ng iba sa atin. Believe it or not, yan ang iniisip. Wallahi, kapag yan ang iniisip ng isang tinatawag na da'i, tanungin niya ang kanyang sarili. Para sa alin? Tungo sa alin? O tungo kanino siya nagdadawa? Kaya huwag maliitin. Ngayon, gamitin natin ang social media. Kasi ito yung, kumbaga ito yung trends. Sa pagdadawa mga kapatid, mashallah, I was glad na meron kayong programa. Ano ba, ilang minuto ba yung live ninyo kanina? Kanina ba yun o kahapon? Kanina. Ilang minuto yun? Ha? Depende sa mood. Magandang strategy yan, mashallah, tabarakallah. Di ba? Hindi lang nag-like puro basketball yung laman ng inyong content. Okay? Puro balad ang nalaman ng inyong content. Okay? Puro tinatawag na haraj. Subhanallah. Misa okay, nandyan na, dunya. Pero wag naman sana, no? Puro lang ganun. Di ba? Sometimes, pwede sabihin na, pwede palang mekos-mekos. No? Haluan naman din natin ang tinatawag na dawa, kapatid. Di ba? Huwag niyong isipin na walang manood, walang makikinig, walang mag-likes, walang mag-thumbs up, walang magpuso. Isipin niyo ang gantimpala na ipagkakaloob sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isipin niyo yung sinabi ng Allah, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. وَمَنْ أَحْسَنُ. Wala nang sino man ang higit pa ang kabutihan sa salita na binibigkas ng sino mang nag-aakay tungo sa paniniwala sa Allah. Pinaka-the best. Pinaka-the, kumbaga, good. Walang hihigit mga kapatid sa panampalatayang Islam. Walang hihigit yung ginagawa mo na magdadawa ka. Kahit a single verse. No? Kaya huwag niyong maliitin, sabi na, Muslim ako. Diba? Pag kumakain ako, nasasabi ako ng Bismillah. That is da'wah. Da'wah yan mga kapatid. Diba? Muslim ako. Ang sinasamba ko ay walang iba kundi ang Allah. Diba? Muslim ako. Ang propeta ko si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da'wah yun. Da'wah yun mga kapatid sa panampalatayang Islam. Ay yung ginagawa mo na yan, pinakamainam yun. Kaysa mag-content ka doon na mga walang kwentang bagay, mag-content ka doon ng pagluluto, puro pag-basketball, ano man katulad nito, di ba? Higit na mas mainam na merong kang ginagawa para sa Allah, tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, huwag natin kalimutan ang ayah na ito. Sa Surah Fussilat, chapter 41, verse 33. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Diba? Higit na, walang higit na mas mainam na salita kaysa sa binibigkas ng sino mang nag-aakay tungo sa paniniwala sa kaisa ng Allah at pagsamba sa Kanya. Katiyakan, ako ay kabilang sa mga Muslim na ganap na nagpapasailalim sa kagustuhan ng Allah at sa Kanyang batas. Okay, ito pa ngayon yung trending, yung aya na ito. Sabihin lang natin na Muslim tayo. No? Kasi nga sinabi ng Allah, okay? Wakala innani minal muslimin. Subhanallah. Okay? Huwag na tayo magsabi na tayo ay Ahlus Sunnah wal Jamaah, basta sa Muslim tayo. Ninaw? So pag-usapan natin ano na yan? Anyway mga kapatid. Kaya naman, upang maisagawa ng isang Muslim, maisagawa natin ang dakilang gawain na iyon, yung da'wah mga kapatid, walang duda, kailangan natin na magkaroon ng ilan sa mga katangian na dapat nating taglayin at dapat nating ipamumuhay. At inshallah, ito yung mga nalikom natin na mga essential qualities ng isang da'i. And hopefully, inshallah, ay maisabuhay natin lahat ito. Ano ba ang pinakauna lahat? Pinakauna sa lahat na essential, na katangian ng isang da'i. Helm, mashallah, tabarakallah. Walang duda, helm. Okay? But unahin natin, yung bago mag-helm, unahin natin yung isa sa mga pinaka mahalaga. Ikhlas.
Sincerity. Okay? Sincerity, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Yan ang isa sa mga pinakamahalaga. Yung ikhlas. Yung katapatan, taus-puso, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya ang isang da'i ay kailangang maging tapat sa kanyang ginagawang da'wah. No, sa iba, tungo sa katotohanan, tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat niyang gawin ito para lamang sa ikalulugod ng Allah, walang duda yan. Lagi natin binabanggit yung ikhlas every single seminar. No? Bawat lecture natin, bawat tinatawag na ganitong klase ng seminar, ganitong klase ng pagpupulong, laging ipinare-remind sa atin yung ikhlas. Ang ikhlas na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hindi lamang sa umpisa. Tandaan natin ang puso na fade. Madaling, kumbaga madaling manamlay. Madaling maging pusyaw. Alin pusyaw? Madaling kumupas. Di ba? Kasi bakit? Saan ba inilagay ng Allah o saang lugar ba dapat taglayin ang ikhlas ng isang tao? Ang lugar ng ikhlas ay nasa puso. Malinaw? At ang puso natin, crucial. Napaka-fragile. Kasi bakit? Napakabilis magbago. Napakabilis magbago. Di ba? Napakabilis magbago, mga kapatid. Minsan, halimbawa, sa isang tao na kahit kilala mo na buong buhay, kilala mo siya. Once na kapag nagkamali siya sa'yo, nawawala na yung tinatawag na kabutihan na yaon. Napakabilis mag-twist. Napakabilis na sabihin natin alam mo yung change gear. Di ba? Napakabilis. Kaya, yung ikhlas na tinutukoy natin dito mula sa umpisa hanggang sa dulo, mga kapatid. Kaya sa tuwing tayo ay nagdadawa, lagi nating obserbahan yung ating ikhlas. Kasi sa umpisa, mashallah, for the sake of Allah, magdadawa ako, pupunta ako ng Sarawat. No? Mamamahagi ako ng mga babasahin doon. Wala akong pinatatamaan dito, ha? Trabaho lang tayo dito. Okay? Pupunta ako sa Balad. Pupunta ako doon sa tinatawag na Haraj. Bilang, mashallah, sa umpisa, nandyan yung kanyang intensyon. Pag nandoon na, nakakita ng iba, ay, tika lang, mamaya na pala. Diba? Diba may mga ganun, mga kapatid? Kasi ingatan natin ang bagay na ito. Diba? Tapos halimbawa, nagano ka doon, nakakahiya pala. Saka pag magulang tao, saka ako maaring mangyari sa bawat isa sa atin ang bagay na ito, mga kapatid. Kaya yung ikhlas dapat na panghawakan hindi lamang sa simula. Kailangan matibay ang pagkakakapit nito upang sa ganun ay magtagumpay ang isang da'i na ang kanyang ginagawa tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, mga kapatid, kung siya ay mayroong iba pang mga motibo, mayroong pang ibang motibo na haluan yun, halimbawa katanyagan, halimbawa kayamanan, kung gayon ang kanyang dawa ay hindi magkakaroon ng lakas at hindi magkakaroon ng determinasyon na rapat dito, mga kapatid. Maaari pa nga siyang matukso eh. Yes. Maaari siyang matukso. At maaari siyang, dahil sa natukso siya, maaari siyang gumawa ng kasinungalingan sa Allah subhanahu wa ta'ala para lamang sa pagmamahal sa pera, para lamang sa pagmamahal sa likes, para lamang sa mga subscribers, para lamang sa mga followers. Maaari siyang matukso, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kung yan ang kanyang tinatawag na motibo. Okay? Prone ang kanyang puso. Di ba? Ay, mga ganun to. Mashallah, gagamitin ko yung da'wah for the sake of Allah through social media. Gagawa ako ng page. Da'wah ilallah. Mashallah, tabarakallah. Then, mashallah, nag-click. Di ba? Kumagat sa mga tao, dumami yung mga likes, dumami yung mga followers. Uy, maganda to ah. Marami ng subscribers tayo. Marami ng likers at followers natin.
Unti-unti itong tinatawag na nagbabago ang kanyang layunin. Hindi na para sa Allah, kundi para sa content, dahil para sa ganun, magkaroon siya ng followers, magkaroon siya ng pera, o anumang katulad nito. Iyadan billah. Naway pangalagaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Wallahi, hindi ako nagmamalinis. Hindi ako nagmamalinis sa harapan ninyo, mga kapatid. Kasi tayo. Pero naapektuhan tayo ng mga bagay na ito. Kasi bakit? Kasi yan ang strategy ng syaitan. Yan ang strategy ng syaitan. Gagawa siya ng paraan para sirain ang mga action mo at ang mga hangarin mo para sa Allah. Hindi kanya tatantanan. Serbisyong totoo lamang. 24 oras. Yan ang totoo. Mga kapatid, totoo yan. Do you think na natutulog si syaitan? Pababayaan ka sa ginagawa mo para sa Allah? Yung mga gumagawa ng makamundong bagay, hinahayaan yun. Hindi yan binabantayan ng syaitan kasi mismo ligaw na sila. Ikaw, tayo ang binabantayan ng syaitan. Kung paano ka masira, paano masira yung mga hangarin mo para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Gagawin niya ang lahat ng kaparaanan. Kung hindi kanya makuha sa wastong paspasan, kukuhanin kanya sa wastong suwaya-suwaya. Dahan-dahan, habba-habba. Okay? Kaya talagang pag hindi tayo nag-ingat, mga kapatid, sa ating mga layunin, subhanallah, maring malunod ka sa mga teknik na ipinagbabawal. Walang iba kundi ang teknik ng syaitan. Kaya naman, mga kapatid, ganyan mangyari kung bakit nagkaroon ng mga fabrication hadith. Kaya nga't lumitaw ang mga fabricated hadith eh. Kaya't lumitaw ang mga fabricated hadith kasi bakit? Gusto ng isang tao na ipagtanggol niya ang kanyang statement. Gusto ng isang tao na ipagtanggol niya ang kanyang katwiran. Kaya gagawa siya ng mga hadith na gawa-gawa na hindi galing kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para lang sabihin na totoo siya. Para lang sabihin na ang kanyang ginagawa at ang kanyang mga salita ay katotohanan. Subhanallah. Iyadan billah, mga kapatid. Kaya sinabi ng Allah sa Surah Al-A'raf, chapter 7, verse 29 ng banal na Quran. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid wad'uuhu mukhlisina lahu ad-din kama bada'akum ta'udun. Sabihin mo sa kanila na mga musyrikin, na mga walang pananampalataya Muhammad, iniutos ng aking Rab ang pagiging makatarungan. At inutusan kayo na maging dalisay ang inyong pagsamba sa Kanya sa anumang uri ng pagsamba. At lalong-lalo na sa mga masjid, na manalangin kayo sa Kanya bilang taimtim na pagsunod at pagsamba. At maniwala kayo sa pagkabuhay na maguli pagkatapos na mamatay. Na katulad ng paglikha ng Allah sa inyo mula sa wala, ay walang pag-alinlangan na siya rin ang may kakayahan na ibalik muli ang inyong buhay sa ikalawang pagkakataon. Wad'u. Walang doon, mga kapatid. Ang phrase sa wad'u dito ay sumasaklaw sa dua sa panalangin. Sumasaklaw sa panalangin mismo, sumasaklaw sa tinatawag na anumang pagsamba, at sumasaklaw na rin dito ang tinatawag na da'wa. Ang da'wa ay kabilang sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, nararapat ng isang da'i ay magkaroon ng katapatan, ng taus-puso tungo sa Allah mula sa umpisa, gitna hanggang dulo. Kaysa tuwing tayo ay medyo, iba na yung layunin ko nito. Mayroon pa namang puwang para baguhin yun at ibalik sa dati. Mayroon pa naman baguhin. Halimbawa, nag-umpisa ka sa ikhlas. Pagkatapos sa gitna, medyo na bumapyaw na. O medyo nagsabihin natin, no? Nagkaroon ng changes ang kanyang layunin, ang kanyang motibo, ang kanyang puso. Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Bumangon ka, baguhin mo yung estilo mo. Baguhin mo yung motibo mo. Baguhin mo yung layunin mo. Ibalik mo sa dati na ito ay para sa Allah. Hindi pa huli mag-retrieve. No? Kaya minsan may mga problema tayo sa mga files o anuman. Diba? Na-miss. Kailangan natin i-retrieve para bumalik sa dati. O, kaya nga meron tayong antivirus eh. Diba? Kasi virus, yung kawalan ng ikhlas. Yung kawalan ng ikhlas, isang malaking virus yan, mga kapatid, sa panampalatayang Islam.
Kaya naman, dapat magkaroon tayo ng antivirus. Bili na kayo sa Capsters. Joke. Okay? Ano nag-promote pa ng antivirus, no? You know? Yan ang una, ikhlas, sincerity. Pangalawa na essential qualities ng isang da'i. Clear understanding of Islam. Malinaw na pangunawa sa relihiyon ng Islam. Malinaw mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kailangan magkaroon ka ng napakahalagang quality na ito mga kapatid. At sa pamamagitan ng pag-unawa, nang ibig sabihin ay ang tamang pag-unawa sa Islam. Tandaan natin, hindi lahat ng da'i ay nauunawaan niya ang kanyang ginagawa. Nauunawaan niya ang kanyang da'wah. Hindi lahat ng da'i mga kapatid sa panampalatayang Islam na ganun. Mayroon siyang ganung quality. Walang duda, ito ay ang pangunawa na ito, kinakailangan correct understanding in knowledge batay sa dalawang pangunahing pinagmumulan nito. Ano ba ito? Quran at saka sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So paano ka paano maging isang da'i ang isang tao, ang isang Muslim kung hindi yan naunawaan ang mga basic na knowledge regarding sa Quran at saka sunna? Huwag tayo magtaka. May mga ibang nagdawa, itaas ang kamay. Sabihin mo, repeat after me. Ashhadu, ashhadu, hanggang sa Muhammad Rasulullah. Muslim ka na. Diba? For the record, Muslim ka na. Diba? Nakakalungkot yun mga kapatid. Subhanallah. Para hindi masayang yung ating tinatawag na ikhlas o yung anuman tinatawag na ginagawa natin sa dawa, kinakailangan ng katangian na ito. Malawak na pangunawa, kaalaman na sabihin tamang kaalaman sa Quran sa kasunna. Ang pangunawang ito ay nagtatatag sa isipan ng da'i ang pamantay na dapat niyang gamitin upang hatulan ang lahat ng malalaking isyu, pati na rin ang maliliit na isyu na maaaring makaharap niya sa buong buhay niya. Kasi as a da'i, tandaan niyo po, hindi ka ligtas sa anumang criticism. Hindi ka ligtas sa mga isyu. Bilang isang nagpapalaganap ng Islam, hindi tayo ligtas sa bagay na yun. Huwag niyong isipin na da'i ka, free ka sa criticism. Free ka sa mga isyu. Walang katanungan. O tingnan, dito nga, hindi kayo ligtas sa mga katanungan eh. Muslim ka ba? Hindi ba ka mga katanungan yan? Di ba? Seminar, nagkaroon kayo ng masabi natin, paghahanda. Kasi usually, ito talaga yung mga ibabato sa inyo. Mga kapatid. At ang pinakamasaklap doon, bilang isang da'i, minsan ang kalaban mo, kapatid mo pa sa pananampalataya. Di ba? Masakit yun. Okay lang sana yung mga criticism na mga walang pananampalataya. Katanggap-tanggap sa ating puso kasi, siyempre, hindi sila mga mananampalataya eh. Pero the biggest critics sa iyo, yung kapatid mo sa Islam. Okay lang sana mag-critics, magandang pamamaraan. Di ba? Minsan nag-critics pa, mali pa talaga yung criticism niya. Di ba? Tapos aatakihin ka niya below the belt. Mumurahin ka, idadamay pati yung mga ninunungulang kinalaman, patay na. Subhanallah. May pagbabanta pa. Subhanallah. Di ba nakakalungkot yun? Sobrang nakakalungkot mga kapatid at nakakabahala. Kaya naman mga kapatid, hindi tayo ligtas sa anumang criticism. Yan ang tatandaan natin. Kaya lagi kang maghanda. Anumang ibabata sa yung criticism o kritisismo, meron kang kaalaman na isasagot sa bagay na ito. Meron kang tinatawag na pangunawa. Kung wala ka namang hindi pa saklaw ng knowledge ng bagay na yon, pwede ka naman magtanong eh. Hindi naman nakakahiyang magtanong. Bakit mo sinasarili ang kaalaman na hindi mo naintindihan? Itanong mo, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, sabi ng Allah. Magtanong kayo sa mga bagay na hindi nyo alam, sa mga taong nakakaalam. Pag nagtanong kayo at pag hindi kayo sinagot, hindi yun na responsibilidad mo yun. Responsibility niya yun. Pananagutan niya yun, hindi mo pananagutan kasi ginawa mo na ang dapat gawin. Kaya wag tayong magmarunong sa mga bagay na hindi naman tayo marunong.
Di ba? Kinakailangan mga kapatid, itanong natin sa higit na nakakaalam sa atin. Kaya nang makamit ang kinakailangan, antas ng pangunawa, ang isang daiya ay lalabas na mayroong wastong paghatol para sa isang isyo. Meron siyang tinatawag na wastong judgment. Dahil bakit? Meron siyang correct knowledge sa bagay na ito mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay? Lalo pat yung mga isyo na nakakalito. Kailangan prepare siya. Kailangan bago siya sumagot, mag-compose ng kasagutan, kailangan ready ang kanyang isip. Ready ang kanyang knowledge sa bagay na yaon. Iwasan natin mga kapatid na mag-comment, lalo pat mga issue ngayon sa pagitan ng mga duat, issue ngayon sa pagitan ng mga nagtataglay ng kaalaman, issue ngayon sa pagitan ng mga mayroong sabihin nating kaalaman sa Islam. Tapos andyan ka, nakikisawsaw ka, pabida-bida ka. Para bang ala, ikaw may alam, ikaw, parang sabi, ako may alam din. O kailangan, bida din ako. Subhanallah. Okay? Tapos, hindi ko kayang iwasan na hindi ma-bloat up yung mga bagay nito kasi ito yung nangyari sa ating lipunan. No? Kaya, kinakailangan, magkaroon muna tayo, mag-acquire muna tayo ng correct knowledge bago tayo mag-react. Bago tayo sumagot, bago tayo humarap sa mga issue mga kapatid sa panampalatayang Islam. Upang hindi tayo magkamali at upang hindi tayo mga ligaw at mga ligaw yung ibang tao dahil sa atin. You know? Na kung kaya, makakatulong ito sa dai na kumapit ng mahigpit sa katotohanan kahit na may napakaraming oposisyon at pagsalungat. Kahit pa ang lahat-lahat ay magtulong-tulong laban sa iyo pero alam mo ang tama, doon ka manindigan. Yun yung dai. Yun ang isang tunay na tinatawag na daiya. Dapat na magkaroon ng programa, walang duda, ang mga Islamic centers na kagaya nito. Magkaroon ng mga programa ng mga techniques, no? Sa pag-unawa sa tinatawag na Islam. Kaya na wallahi nakakatulong yung mga Islamic center. Na kung kaya sana, wag ninyong pabayaan yung pagpunta sa Islamic center. Diba? Bigyan nyo ng puwang mga kapatid. Although alam ko, nandito kayo para magtrabaho. Di ba? Yun talaga yung ano ninyo talaga. Pumunta rito para magtrabaho. Pero napakapalad natin na nandito tayo na ipinopromote ang Islam, ipinopromote ang dawa, nandyan yung mga Islamic center, mga establishment para makatulong sa paghubog sa atin sa pangunawa sa Islam. Di ba? Kaya if you compare yourself doon sa mga inilalayo niya ang kanilang sarili sa Islamic center, makikita nyo naman eh. Makikita niyo mga kapatid. Okay? Makikita niyo yung pagkakaiba. Subhanallah, maging sa sarili niyo. Yung mga active sa Islamic Center, umaatin ng ganitong programa. Wag naman sana hanggang seminar lang kayo. Pagkatapos ito, wala na. Tapos na ang inyong link sa Islamic Center. Wag. Di ba? Wag. Kasi ang Islamic Center humuhubog sa inyo sa pag-unlad ng inyong kaalaman sa Islam. Di ba? Wallahi, kung walang Islamic Center, tandaan natin, hindi lahat makakapasok sa mga university. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na nakapasok sa mga madrasa, mga Islamic madrasa. Hindi. Lalo pat yung mga matatanda. Masakit ba? Gusto bigyan natin din? No. Di ba? Lalo pat yung mga may uric acid. No? Di ba? Kaya pasalamatan natin ang Islamic Center na naghubog sa atin ng ganitong klase ng mga programa, mga kapatid. Naghubog sa ating kaalaman upang maunawaan yung mga bagay-bagay. Nakakatulong sa atin. You know? Huwag kayong maging, sabihin natin, kampantes na nakukuha yung knowledge sa tinatawag na internet. Huwag. Kinakailangan pa rin ng kumpirma galing sa mga higit na nakakaalam. Okay, pangatlo mga kapatid, that is yung pangalawa, correct understanding of Islam. Pangalawa, of course, knowledge of da'wah. Kaalaman sa dawa. Kaalaman sa tinatawag na dawa. Ito ay simpleng imposible para sa sino man na nananawagan o naggagawa ng dawa, nananawagan sa katotohanan ng walang kaalaman. Very impossible, mga kapatid. Idai ka tapos wala kang knowledge. Wala kang knowledge sa dawa. Diba? Subhanallah. Nakakahiya talaga. Sobrang nakakahiya. Higit lang nakakahiya sa Allah subhanahu wa ta'ala.
At sinabi ni Umar bin Abdul Aziz, rahimahullah, sabi niya, sino man ang sumamba sa Allah ng walang kaalaman ay kasiraan at kapahamakan. At yung kapahamakan at kasiraan na maidudulot niya sa pagsamba sa Allah ng walang kaalaman ay higit pa sa kapakinabangan na kukuha niya. Yung sinasamba niyang Allah na wala siyang kaalaman, walang duda ang dawa ay pagsamba sa Allah. Hindi lang yung pagdarasal, hindi lamang yung pag-hajj, hindi lamang yung pag-aayuno. Ang dawa ay isa sa mga form of worship. Worshipping to Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos, hindi mo alam yung ginagawa mong pagsamba? Yung kabutihan na nakukuha mo rito, walang duda, mas higit ang kasamaan at kapahamakan na nakukuha mo dyan kaysa kabutihan na nakukuha mo. Kaya mga kapatid, kinakailangan ka magkaroon ng proper knowledge sa iyong ginagawang da'wa. At sinabi ng Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin." Ala basira. Saklaw niya po niyan ang tinatawag na kaalaman. Kaalaman sa iyong ginagawang da'wa, kaalaman sa dinadawahan mo, kaalaman sa ibinibigay mong da'wa. Saklaw na po lahat ng mga yan, mga kapatid. Although meron kang knowledge, pero wala kang alam sa tinatawag na dinadawahan mo, yung background niya, yung culture niya, yung pagiging sensitibo niya sa mga bagay-bagay, maaring mapahamak ang napakaganda mong layunin ng dawa. Diba? Alam mo, I will give an example. Ito yung practical example lamang, mga kapatid. Diba, nagdawa ka, mashallah, sinabi ng Allah, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganito, ganyan, kaharap mo pala, atheist. O, diba? Kasi ang mad'u, ang inaanyayahan mo, hindi magkaparihas. Magkakaiba. Hindi parihas ng paniniwala. Hindi parihas ng culture background. Hindi parihas ng pinagdadaanan. Hindi parihas ng layunin. Hindi parihas ng puso. Hindi parihas ng kalagayan. Kaya, kinakailangan magkaiba-iba ang pamamaraan ng approach ng pagdawa sa kanila. Diba? Kahit magaling ka sa Quran, Masya Allah, galing mo sa Quran. Tapos magbabasa ka ng Quran sa harapan niya, kagaya ng pagbabasa ni Abdul Basit. Di ba? Hindi ko naman sinasabing mali yun, hindi ko sinasabing nga hindi, ano yun, Masya Allah, bibigyan ka ng biyaya ng pagbabasa mo ng Quran. We're talking about da'wah. Nasa field ka ng da'wah. Kaya alamin mo kung sino yung kaharap mo, alamin mo kung sino yung inaanyayahan mo. Kaya't ang maliwanag sa pangunawa sa aya na ito, mga kapatid, no, sa Surah Yusuf, ay nangangahulugang tiyak na kaalaman. Tiyak na kaalaman. Kapag hindi lubos na nakatitiyak na ito ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang isang da'i ay hindi pinahihintulutan na maghatid ang isang bagay sa ngalan ng Allah. Wag. Kapag hindi mo naunawaan yung da'wah, yung ginagawa mo, wala kang karapatan na magdawa. Kasi bakit hindi ka nagdadawa tungo sa Allah? Hindi yan ang gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang gawain, dawa ng Propeta sallam ala basira. Ibig sabihin na ayon sa katiyak na kaalaman. Pag sinabing tiyak na kaalaman, yung ginagawa mo, alam mo, at meron kang alam sa kung sino yung inaanyayahan mo. Alam mo yung lugar, alam mo yung sitwasyon, yun yung tinatawag mahusay na da'i, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Okay? Kaya pag hindi mo alam, hindi ka nakatitiyak na ito ay mula sa Allah, huwag ka na magdawa. Sinisira mo lang lalo ang Islam. Sinisira mo ang tinatawag na gawain ng mga propeta. Di ba? Magsala ka na lang. Buti pa, mamigay ka na lang, magpakain ka na lang sa gatsa. Di ba? Magpainom ka na lang sa 500,000. Baka doon ka mag-exil. Mga kapatid sa panampalatayang Islam. Walang duda, mga kapatid, no? Dahil mayroong elemento ng kawalan ng katiyakan. Kung siya ay tama o kung siya ay tinatawag na mali. So wala siya, ano ba to? Tama ba ito? Tama. Di ko alam eh. Basta yun na yun. Subhanallah. Hindi pwede ganun ang dawa, mga kapatid. Kung siya ay mali, walang duda kung gayon, ito ay katumbas ang pagsisinungaling sa Allah. Okay? Ito ay katumbas ang pagsisinungaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan niyo yung aya tungkol kay Musa alayhi salam. Surah Taha, chapter 20, verse 61. Chapter 20, verse 61. Ano bang sabi ng Allah patungkol kay Musa alayhi salam? Qala lahum Musa, waylakum la taftaru ala Allahi kadhiba.
fayushitakum bi'adab wa qad khaba man iftara. Sinabi ni Musa sa mga salamangkiro ni Firaun bilang pagpapayo, bilang pagbibigay ng paalala, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo, huwag kayong gumawa ng anumang kasinungalingan laban sa Allah. Dahil pupuksain kayo sa pamamagitan ng parusa na mula sa Kanya at papatayin kayong lahat. Yan ay warning ni Prophet Musa sa kanyang mga salamangkiro. Kasi mga salamangkiro, after nagbigay siya ng dawa, sa mga ito, nag-Muslim agad mga kapatid. Yun yung bunga ng ikhlas. Kasi minsan, wallahi, believe me, kung ayaw maniwala, bahala kayo. Kapag merong ikhlas ang dawa mo, meron bunga ito mga kapatid. At ang bunga na yan, maaring impromptu, maaring ngayon, bukas, magpakailanman. Yun yung, totoo naman. Oh? Di ba? Kaya wag niyong isipin na, baka kasi walang makinig, baka kasi ayaw nilang tanggapin. Wag mong isipin yan. Kasi ang iyong ginagawang dawa na mayroong ikhlas, minsan ang bunga nito, pagkatapos mo nang mamatay. Yes, may mga ganun. Tingnan mo yung, sino to kung, sa mga masyayakh natin, sino yung sheikh o doktor na pumunta ng Africa, isang doktor siya ng medicine, pero sa kanyang profesyon, ginamit niya sa dawa. Subalit yung mga taga doon, mga kapatid, halos lahat ag-Muslim sa kanyang pinuntahan lugar. Pero nangyari yun pagkatapos na nawala siya sa mundo ito. Subhanallah. Kasi bakit? Yung ginagawa niyang dawa, ginagamit niyang profesyon. Profesyon na yun, isang isang doctor para sa medicine, pero ginagamit niya yun sa dawa, mga kapatid. Front page lang yung tinatawag na profesyon niya, pero yung likod nito, dawa. Yung pagtanggap ng mga tao doon, bultuhan yung pagtanggap ng mga tao doon, nangyari yun nung siya ay pagkatapos sa binawian ng kanilang buhay. Hindi pa ba sapat ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi pa ba yung mga sahabat wala na sa ating kapanahunan ngayon, pero bakit patuloy ang pagtanggap ng mga tao sa Islam? Yan ay dahil sa ikhlas na ginagawa nila, mga kapatid. Kaya pag tayo ay nag-aanyaya, kagaya ni Musa alayhi salam, may mga certain talaga na impromptu yung pagtanggap ng Islam dahil sa ikhlas mo. Dahil sa taos-pusong ginagawa mo ito. Pero ibig sabihin na wala itong pakinabang o wala itong resulta kung wala nang tumanggap ngayon impromptu. Hindi mo alam. Balang araw na lamang, kasalubong mo yung tao, sabi niya, Ustaz, brother, alam mo ba nag-Muslim ako dahil doon sa da'wa na ginawa mo? Diba? Masasyakan na lang, Masya Allah, Tabarakallah. Diba? Ay isip mo na yun ay dawa na ginawa ko for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka lugi, mga kapatid. Kaya wag nating isipin yung resulta ngayon. Kasi pag mukhlis ka, meron na merong bunga yan. Meron na merong bunga. At meron na merong tutugon yan, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. You know? Subalit kapag ito ay isang pagsisinungaling, gagawin mo yung da'wa mo na yun, di ba? Tapos mag-iimbento ka ng tinatawag na mga salita, ito yung sabi ni Propeta Muhammad, ito yung sinabi ng Allah. Sino sabi ng Allah? Sana matatagpuan. Ay, hindi ko alam. Di ba? May pag-alinlangan, gumagawa ka ng pagsisinungaling. You are lying to Allah subhanahu wa ta'ala. Gumagawa ka ng pagsisinungaling. Ano magsabi ni Musa sa mga salamangkero? Pag ginawa niyo yung tinatawag na kasinungalingan laban sa Allah, pupuksain kayo sa pamamagitan ng parusa na mula sa Kanya, papatayin kayong lahat. Di ba nakatakot-takot yun? Subhanallah, mga kapatid. Katiyakan na hindi magtatagumpay ang sino mang nag-iimbento ng kasinungalingan laban sa Allah. Kaya dapat maunawa ng isang da'i ang lahat ng aspeto ng kanyang dawa. Dapat niyong matandaan ito, mga kapatid. Ang pundasyon nito mula sa Quran at Sunnah ng Propeta sallam, pagkalahat ng mga patakaran ng Jamaah, mga detalye ng mga pagsasagawa at pag-uutos sa may kaugnayan sa iba't ibang aspeto ng dawa, ang isang da'i ay dapat na kanyang malaman hanggat kaya niya ang tungkol sa mga aspetong iyon at dapat maging handa na bawiin at punuan ng anumang kakulangan sa kanyang kaalaman. Well, hindi naman kailangan ng isang dawa ay maging katulad ni Sheikh Islam bin Taymiyyah. Hindi naman, mga kapatid, ganun.
Diba? Kasi pag ganyan, ay hindi tayo doon pwede. Okay? Hindi naman katulad, kailangan ang dai, maging katulad ka ni Sheikh bin Baz, maging Sheikh Uthaymin, Sheikh bin Abdul Wahhab, o anumang mga famous scholar. Hindi. At least meron tayong tinatawag na basic knowledge sa ating panampalataya. Nang ibig sabihin nito, darating ang certain point na magkakaroon tayo ng kamalian. Yes, tama. Darating yun. Na minsan, palya ang ating tinatawag na pagdadawa. Mali ang ating pamamaraan, mali ang ating sinasabi. Pero wag naman sana ang hahantong na i-deny mo yun at hindi mo aaminin. Hindi mo aaminin na ikaw ay mali. Na para bagang perfect ka. Okay? Aminin mo yung pagkakamali mo. Punuan mo yung kakulangan mo. Bawiin mo yung pagkakamali mo at ituwid mo yun, mga kapatid. Mayroong mga kakulangan, sabi mo, ay sorry, mali ako. Sorry na po. Ito pala yung tama. May kabawasan ba? Wala. Bagkus, mamahalin ka ng tao. Mamahalin ka higit lalo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nagpapakumbaba ka sa katotohanan. You know? Kaya naman, hindi kawalan ang pagkasabi ng hindi ko alam. Hindi kawalan ang pagkasabi ng nagkamali ako. Nagkulang ako. Pasensya na. Okay? Kasi tayo, kahit kami na mga sabihin natin, kahit paano, katulad namin, di ba? Sumusubra kami minsan sa hangganan. Pero, kapag mayroong nagsabi sa amin, uy, mali ka dahil ito, ganito, ganyan, amin namin, sige, mali kami. So long na yung pagtutuwid na ginagawa ay nasa tamang pamamaraan. Kasi minsan mga kapatid, natutulad lang ito, tao tayo, practically speaking, alam natin na mali tayo. Tapos sinasabi ng tao na mali ka, pero hindi natin tinatanggap, pero deep inside, tinatanggap natin yung kamalian natin. Hindi natin aminin sa kanya na mali ka, mali ako. Kasi bakit mayabang yung nagtuwid sa'yo? Diba? Yung pamamaraan ng ginawa niya, hindi tama. Walang hikma, walang wisdom. Paano tatanggapin yung isang tanataw na bagay na walang wisdom? Diba? Paano tatanggapin sa'yo? Halimbawa, ikaw, kaya mong tanggapin yung harshness? Diba? Sa puso, mahirap tanggapin yun. Napaka-harsh mo. Ayaw natin yun, yung harshness. Ayaw natin ang tinatawag na ano, yung walang hikma. Pero kapag merong hikma, kahit sinong tao na magsabi nito kapag may hikma, madaling tanggapin ng puso. Madaling aminin, mga kapatid. Okay? Kaya, huwag natin kalimutan yung pang-apat, wisdom. Yung hikma. Yung tinatawag na hikma. Mahalagang maging matalino ang isang dai. Napakahalaga nun, mga kapatid. Tandaan natin, hindi lahat ng nag-acquire ng knowledge, meron siyang hikmah. Okay? Do you think na porke mga nakapag-graduate ng mga specific university, prestigious university, hindi matawaran ang kanilang mga kaalaman? Nasa kanilang lahat yung hikmah? No. May mga knowledgeable person, pero wala sa kanila yung katangian na ito. Wala sa kanila yung tinatawag na hikmah. Yung wisdom. Hindi lahat ng may kaalaman ay matalino. Tandaan natin yan. Okay? At upang maunawaan ang sitwasyon ng kanyang inaanyayahan at ganyan ang kanyang kultura, ang kanyang pinagmulan, kung ano ang magpapagalit o hindi magpapagalit sa kanya o magpapakinig sa kanyang sinasabi, kinakailangan niya magkaroon siya ng hikmah, ng wisdom. Di ba? Yung tao siya na magaling sa Quran, magaling sa hadith. Pero kapag nagdawa siya, naiinis sa kanya yung nakikinig sa kanya. Nagagalit sa kanya yung nakikinig sa kanya. Kasi bakit? Walang hikmah. Walang wisdom. Diba? Ikaw kasi, napaka-tangi mo. Ikaw kasi, wala kang laman ng utak mo. Astaghfirullahal azim. Okay? Although knowledgeable siya, may alam sa Quran sa hadith, pero yung pamamaraan niya, yung sifa na yun, wala sa kanya, mga kapatid. Kaya nararapat sa isang dai na magkaroon ng hikmah. At pag sinabing hikmah, matalino, marunong, okay? Magaling, marunong sumiyasat, alam niya yung kanyang inaanyayahan. Alam niya kung ano bang nagpapagalit sa inaanyayahan na ito. Ano bang hindi nagpapagalit sa kanya? Ano ba ang nagpapainis sa kanya at hindi nagpapainis? Di ba? Ano ba ang nagpapakinig sa kanya? So, dapat niyang pag-aralan yung mga kapatid. Sometimes, ang hikmah, yung pag-acquire ng hikmah, it needs an experience.
kailangan mo ng tinatawag na experience. Kasi hindi naman lahat ng tao, mga kapatid, pinagkaluban ng diretso agad ng tinatawag na kaalaman ng Allah at ng hikmah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan, nagkakaroon tayo ng hikmah because of our experience. Di ba? Maliban lamang sa sinumang taufikan ng Allah subhanahu wa ta'ala na itinapon sa kanyang puso ang hikmah. Pero ang iba sa atin, na-acquired yun sa pamagitan ng pakikinig, sa pamagitan ng mga experience, pakikisalamuha. Di ba? Pag-collect ng mga kaalaman sa mga iba't ibang tinatawag na sabi ng ibang da'i. So yun mga kapatid. Kahit sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah An-Nahl, chapter 16, verse 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Ito yung very famous na ayah sa larangan ng da'wah. No? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Iyakayatin mo Muhammad, mag-anyaya ko Muhammad, ikaw at ang mananampalataya at ang sumunod sa iyo, ang mga tao tungo sa reliyon ng Rabb na matuwid niyang landas. Sa pinakamagandang pamamaraan na ipinaghayag ng Allah sa iyo sa aklat at sa sunnah. Di ba? Walang duda mga kapatid, ito yung tinatawag na hikmah sa pinakamagandang pamamaraan. Pinakamaayos na pamamaraan. Yun yung tinatawag na hikmah mga kapatid. Hindi yung porke na meron kang knowledge, no? Tapos, pag nagsalita ka, ang yabang mo. Diba? Pag nagsalita ka, parang nasa iyo na ang lahat ng kaalaman at wala sa iba. Hindi. Ang isang da'i, tandaan natin, meron siyang kinoconsider niya yung kanyang inaanyayahan. Diba? Halimbawa, kapag tinatanong ka, kinakailangan, you have to, sabi natin, no? Yung katanungan, you have to appreciate his question. Kasi hindi natin maiwasan na yung mga pilosopong mga katanungan pag nagdadawa tayo, halos sabihin natin sa kanyang harapan, napaka-bibi mo. Okay? Yan natin para hindi masyadong masakit, no? Oh, napaka-bibi mo. Diba? Wala na lang, sabihin natin yun eh. Sabi natin nagtanong sa atin sa kaharap natin. Pero mga kapatid, no? Pag ginawa mo yun, hindi ka nagsisilbing tulay sa kanya papunta doon sa Islam, papunta sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag ginawa mo yun, ikaw mismo ang gumagawa ng harang sa pagitan mo o pagitan ng Islam at sa pagitan niya. Kaya minsan, kahit pa masamang katanungan, kahit pa pilosopong tanong, you have to appreciate. Napakaga ng tanong mo. Pero sa isip mo, napakabibi mo. No? Ang ganda ng katanungan mo, Brad. Diba? Gusto ko yung katanungan na yan. Isa pa nga. Sana maraming maging katulad mo. Subhanallah mga kapatid. You have to appreciate. Kasi bakit? Kahit ikaw din, gusto mo ng appreciation. Diba? Ayaw mo nang iniinsulto ko sa harapan ng tao. Ayaw mo nang pinagsabihan ka ng mga harsh na salita. Kung ayaw mong gawin sa iyon, huwag mong ring gawin sa iba yan. That is a golden rule. Golden rule po yan. You know? So, kinakailangan kang marunong mag-appreciate sa kaharap mo, sa inaanyayahan mo. Kasi bakit you don't know? Sa ganung pamamaraan, a little thing, it's a bigger for him. Para sa kanya, malaking bagay yun. Kahit hindi mo nasagot yung katanungan, pero sa maliit na gesture na yun, maaring magbago ang kanyang isip at na kanyang puso. Di ba? Kaya minsan mga kapatid, aminin natin, marami ang tumatanggap sa Islam, especially way back sa mga sahaba, dahil sa mga gesture na pinapakita ng propeta at ng ilang sa mga sahabang ng Muslim. Hindi dahil sa kanilang tinatawag na powerful words. No, dahil sa kanilang mga action, sa kanilang mga tinatawag na katangian na ipinapakita at ipinamamala sa kanila. Di ba? Kaya huwag nating ituring na maliit yun. Yung simple na yun, okay? Inshallah kapag mayroong ikhlas, wallahi maaaring magbunga yun, inshallah subhanahu wa ta'ala, ng napakagandang resulta. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala nagtuturn ng puso natin mga kapatid. Siya ang nagbabalik ng puso ng tao. You know? Kaya naman mga kapatid, kaya walang duda, yan ang tinatawag na hikmah, yun yung wisdom. Panglima, na katangian o qualities. Ano bang oras tayo matapos?
I mean, sa lecture ko. Sa lecture ko, anong oras? Well, please remind me, kasi alam mo, pag hindi ako na-remind, tuloy-tuloy talaga tayo. Okay? Last, ano na? Last 1 hour? Ha? 30 minutes? 5:30 ba? 5:33 na. Wala pa naman yung ano natin eh. Okay. Panglima, mga kapatid, i-shortcut lang natin inshallah. Yung firm belief and certainty and belief. Yan ang panglima. Okay? Ibig sabihin, yung pagtitika. At the same time, yung tinatawag na yung katatagan ng paniniwala. No? Walang duda, ang yugtong ito ay sumusunod sa pangunawa at kung minsan ay tinutukoy ito ay bilang pangunawa sa pamamagitan ng puso. Yung firm belief. Ang isang tao na nakamit ang yugtong ito ay hindi lamang kumbinsido sa intellectual na ang kanyang dinadala ay katotohanan. Ngunit nagiging handa rin siyang ipagtanggol ang kanyang paniniwala sa kanyang pagsisikap, sa kanyang tinatawag na oras, kayamanan at lahat ng bagay. So, kailangan mo mga kapatid ang tinatawag na certain belief. Kasi bakit? Kapag walang itong firm na paniniwala mo, okay, hindi ka magtatagumpay. Tingnan mo yung mga dai na mga nauna. Sinakripisyo nila ang kanilang oras. Sinakripisyo nila ang kanilang buhay, ang kanilang kayamanan. Diba? Ang kanilang tinatawag na even their family. Para lamang sa tinatawag na dawa. Diba? Kasi they have a certain belief. Tingnan mo yung mga walang pananampalataya. Nagsakripisyo pumunta ng mga bundok para lamang sa kanilang dawa, di ba? Alam natin sa mga ibang mga sekta, nilulusong yung mga, sabihin natin yung mga baha. Di ba? Pumunta doon sa mga maraming mga ahas para lamang sa dawa. Bakit natin hindi natin kayang gawin yun? Kasi wala tayong minsan yung firm na paniniwala. Okay? Kaya napakahalaga mga kabos sa pananampalatayang Islam. Kaya yung certainty sa paniniwala, alam mo ba na isa yan sa mga napakagandang panalangin? Pakinggan nyo ang utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin. Is'alullah al-afwa wal-afiyah. Fa inna an-nasa lam yu'taw ba'da al-yaqin shay'an khairan min al-afiyah. Humingi kayo sa Allah ng kapatawaran at mabuting kalusugan. Dahil katotohanan, pagkatapos ng katiyakan ng pananampalataya, walang sino man ang nagbigyan ng anumang bagay na mas mabuti kaysa sa mabuting kalusugan. You know? So lagi nating inihiling sa Allah yung kalusugan, mabuting pangunawa at mabuting tinatawag na kalusugan. At higit lalo yung tinatawag na yakin, mga kapatid. Yung certainty. Of course, pang-anim yung reliance sa Allah subhanahu wa ta'ala. Reliance on Allah. Ibig sabihin, tawakkal sa Allah subhanahu wa ta'ala. So narapat sa isang dai na magkaroon ng tawakkal. Diba? Wa may yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Diba? Sino man na nagtawakkal sa Allah, ang Allah ay sapat na sa kanya. So you need it as a da'i. Yung tawakkal sa Allah. Bago ka pa mag-step mula sa iyong bahay papunta doon sa dawa, you put yourself on Allah subhanahu wa ta'ala, trusting Allah. Kinakailangan nandyan yung buong pagtitiwala mo sa Allah. Paano? Na ang Allah subhanahu wa ta'ala maggagabay. Nang Allah subhanahu wa ta'ala ang magbibigay ng kakayahan sa iyo. Nang Allah subhanahu wa ta'ala ang magpuprotekta sa iyo. Kasi kung naisin ng Allah na hindi ka makarating doon sa paruruanan mo, matapilok ka lang kapatid. Masagasaan mo lang yung tamtax, maaari kang mamatay at maaari kang malumpo. Di ba? Alam mo yun? Maring hindi ka makapagsalita, hindi ka pa nakarating doon sa paruruunan mo, maring hindi ka makapagsalita. Maring malumpo ka. Di ba? You have always trust Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na kapag ikaw ay nagdadawa na kung saan ang Allah ang naggagabay. Inna Allah yahdi man yasha. Ang Allah ang gagabay sa sino mang naisin niyang gabayan, hindi ikaw. Huwag nating ilagay-lagay yung ibang mga dai na sinasabi na ako ang nagpa-Muslim yan. Dahil sa akin, nag-Muslim yan. Ananiya. Ang tawag dyan, ananiya. Ana-ana. Okay? Mahilig ka mag-ana-ana. Ananiya ang tawag dyan. Dahil sa akin, ako na lamang, ikaw na ako ng bida.
Di ba? Dahil sa kanya, o dahil sa akin nagmuslim siya. May mga mindset na gano'n, nagdadawa ako, magdadawa ako para magmuslim siya. No. Magdawa ka dahil yan ang obligasyon mo magparating ng katotohanan, hindi para maggabay ng tao. Tandaan natin yan. Ang problema kasi sa atin, alam mo, tinatrabaho natin ang hindi natin trabaho. Palibhasa kasi mahilig kang makialam, pakialamiro ka. No? Nangingialam ka sa trabaho ng iba. O tinan mo kayo sa mga office natin, kaya sa mga trabaho sa kumpanya, pag tinatrabaho mo yung trabaho ng manager, anong mangyari sa'yo? Kick out. Pakialamiro ka eh. Ginagawa mo yung hindi mo trabaho eh. Kaya naman, huwag mong trabahuin ang trabaho ng iba. Higit lalo, huwag mong trabahuin ang trabaho ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang trabaho ng Allah maggabay. Ang trabaho mo, mag-anyaya tungo sa gabay. Kaya huwag mong ilagay sa mindset mo na magdadawa ako para mag-Muslim ang taong ito. No. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Yung mga gabayan ng sino mang nais ng gabayan, subalit gagabay ng Allah ang sino mang nais niyang gabayan. You know? Of course, panghuli, good example. Okay? Tapos na ba ang oras ko? Tapos na. Pero, tapos hindi pa tapos. Maybe there are some questions? Yeah. Okay, last, bago tayo magbigay ng sa tinatawag na may katanungan mga kapatid. Okay? Bilang tinatawag na yung pagiging mabuting huwaran mga kapatid. Good example. Yan. Ano lang natin, enumerate lang natin para sa ganun natin ng oras. Good example, pangsunod is updating one's techniques. Pang-8. Pag-update, laging mayroon kang mga update sa mga bagong techniques. Tulad nito, ang mga tinuturo sa inyo, mga technique ng dawayan mga kapatid. Kaya wag maging katulad ng mga tao na, hindi, yung technique ko yung mas maganda, mas mabisa. Kakahiya naman kayo kay sa ginagawa nilang technique. Dawa ka ba? Bakit? Kasi may technique ka. Ayan, mashallah tabarakallah. Ngayon ko lang. Mashallah, di ba? Yun yung mga techniques mga kapatid. Minsan sa dawa seryoso tayo. Minsan naman, wag naman habang buhay seryoso ka. Tignan mo yung mga taong habang buhay seryoso, nangungulubot yung kanilang mga mukha. Diba? Hindi sila mga baby face. O, tinan mo si Sheikh. Mashallah tabarakallah. Hindi halatang 55 years old or 60 years old. No. Diba? Wallahi, ang techniques, tanda natin, minsan ang techniques tangible or intangible. Yung techniques sa dawa, minsan intangible. Paano intangible sa mga gestures yan? Facial expression. Di ba? Delivery. Mga techniques mga kapatid. Minsan intangible. Ito yung mga action figures sa mga halimbawa ito. Tangible yan. Di ba? Yung mga arrangement, yung mga decoration, yung mga ganito, ganyan, mga plataforma, o ano mang katulad nito. So, kailangan, you have to gather the different techniques. Kasi ang mga dai, magkakaiba-iba ng techniques na yan. So, ikaw as a student of knowledge or mga nag-aaral ng mga techniques, kailangan hindi ka lang mag-focus sa technique ng isang tao. Kailangan mag-collect ka rin ng technique sa ibang tao. Then, you put that into one. You have executed, ika nga, as a collector ng mga techniques na yun, i-execute mo yun mga kapatid. Inshallah, you will be successful, inshallah, sa iyong larangan ng dawa. You know? Techniques, alam mo, techniques na tinatawag na social media, techniques na tinatawag na paggamit ng audio, techniques na tinatawag na paano mag-approach, lahat ng ito, kailangan pag-aralan. Kailangan meron kang updates sa mga techniques. And of course, pang-9, awareness of current situation. Kailangan magkaroon ka ng kabatiran sa mga nangyayari sa kapaligiran mo. Hindi ba? Huwag kang yung mamuhay ng makaluma ba? Na para ka nakatira sa bundok na ikaw lang mag-isa. No? Walang duda na muhay tayo sa mundo ng social media. So, dapat alam mo yung buhay ni Oprah. Joke lang. So, dapat magkaroon ka ng awareness. No? Social ka ba? Social ka ba? Kasi media ka. Subhanallah. Okay. Panghuli mga kapatid, bilang huli na pangkalahatan yung moral values and morality.
So meron ka dapat dito, as a dai, meron siyang moral values at saka morality, mga kapatid sa panampalatayang Islam. At pag tinaping natin yan, sobrang lawak yan, mga kapatid. So kabilang na rito yung tinatawag na takwa. So dapat magkaroon ka ng takwa, which is God-fearingness. Okay? Then of course, pangalawa, under ng moral quality at saka moral values ay walang iba kundi ang lowering one's gaze. Kailangan laging nakababa ang iyong paningin. Di ba? Hindi yung dahil ka, lumuluwa yung mata mo kapag nakita ng spaghetti patabas, spaghetti ng pababa. Di ba? Dahil ka kapatid, subhanallah. Tapos pag nakakita ka ng mga nakaspaghetti pataas, spaghetti ng pababa, grabe ang mata mo. No? Nagiging 360? Tapos hindi lamang yan, ha? Screenshot pa talaga. Pinicturean mo, screenshot. Zinumo mo talaga ng 2,000. Subhanallah. Huwag ganun. Pag naggayan ka, huwag gayon. Okay? So yun yun, lowering one's gaze. Then, pangatlo, protection of one's tongue. Ito minsan failed yung mga dai dito. Hindi nag-iingat, hindi na pinag-iingatan ng kanilang dila. Di ba? Ang mahalaga sa kanila, para mailabas sa totoo, yes, walang duda, kulil haki walau kana murran. Magsabi ka na totoo, kahit pa ito ay mapait, pero in a good way. In a good way. Kasi hindi yan kabilang sa kapawaran ng Prophet Sallam. Yung mga kapatid, yung pagiging harsh magsalita. Kasi tandaan natin kung anong epekto yan sa puso ng isang tao. Mas maganda na tagain tayo ng itak kaysa tagain tayo ng dila. Di ba? Ayaw natin yun. Kahit ka sa mga trabaho ninyo, kapag sinigawan kayo ng mga boss ninyo, pag minura kayo, pag inisulto kayo, do you think na hindi kayo masasuffocate? Do you think na hindi kayo magreklamo sa office namin? Pupunta kayo sa office namin. Magreklamo. Sir, meron akong reklamo yung namin kasi bakit? Ang pangit-pangit ng patakaran. Laging sumisigaw. Anong problema sa mga katulong? Yan ang mga problema mga katulong. Naninigaw yung amo namin. Ano? Ibig sabihin, ayaw natin yun. Ayaw natin yun, mga kapatid. So kung ayaw natin yun, bakit natin ginagawa sa iba? Higit lalo sa larangan ng da'wa. Higit lalo sa larangan ng pagpapalaganap ng katotohanan ng Islam. Bakit tayo kailangan mag-harsh? Narinig ko kanina yung X na yan, yung XX na yan. Subhanallah. Okay? Diba? So walang duda, magsalita ka ng katotohanan kahit masakit sa tinatawag na sa iba, pero in a good way, with wisdom. With wisdom. Huwag mong iwala talaga, iwaksi talaga yan mga kapatid sa panampalatayang Islam. Nino? Then, sumunod is patience and perseverance. Sabar. Patience and perseverance, mga kapatid, kailangan natin yan. Ang taong walang sabar sa kanyang dawa, hindi magtatagumpay. Hindi siya magtatagumpay sa kanyang tinatawag na dawa. Look at this, alimbawa, mga maligis lang. Pag sila ay naganyaya sa tinatawag na mga family, minsan matigas ang pamilya eh. Ay, ayoko na. Ay, kahit anong gawin ko ayaw makinig Di ba? Bahala sila. Hindi. Kailangan perseverance. Pag sinabing perseverance, musabara. Kailangan maintain. Maintain. Kahit pa anong sa kanila, anong sinasabi nila laban sa'yo, nandyan ka. Ang hangarin mo ay walang iba kundi maihatid sa kanilang tinatawag. Huwag kang tumigil. Okay? Kasi pag susuko ka, wala kang mapapala at wala kang matutungo. Walang patutunguhan. At maaaring hindi pa sila mag-Muslim dahil doon sa tinatawag na bagay na yun. Kailangan wag kang sumuko. Sumunod is truthfulness. Ilisan niyo yung truthfulness, pagiging totoo. Okay? Walang duda, ang pagiging totoo ay isang pagkakaiba sa pagitan ng isang mananampalataya at isang mapagkunwari. Yan ang pagkakaiba ng isang totoong dawa, totoong dai sa isang mapagkunwari. Yung pagiging tinatawag na totoo. Sumunod is mercy and gentleness or compassionate. Pagiging layin. No? Pagiging sabihin natin soft. Hindi naman soft na soft-hearted. Malumanay, at saka maawain. Okay? Parang laging ikinoconsider niya yung sitwasyon ng kanyang inaanyayahan. Siguro ganito, siguro ganyan. Di ba? Alam mo yung mga nangyari sa fitna ngayon sa tinatawag ng social media? Siguro ganito. May explanation yan Always find an excuse, mga kapatid. Kahit gaano kasama yun, kailangan mayroon kang tinatawag, mayroon siyang excuse. Siguro ginawa yun. Siguro mayroong history behind. Siguro mayroong kwento. Hindi natin alam.
Okay? Siguro nasabi niya yun. Okay? Matandaan natin tandaan natin ang hadith sa salam, alayka birrifq, fa inna rifqa la yakunu fi shay'in lazana wa yunza'u min shay'in lashana. Dapat kang maging mahabagin. Dapat kang maging tinatawag na malumanay. Sa tuwing may habag sa isang bagay, sa tuwing may kalumanayan sa isang bagay, pinalalamutian niya ito. At sa tuwing ito ay inalis mula sa isang bagay, ikinahihiya ito. Okay? So, kailangan magiging soft ka mga kapatid sa pananampalataya, especially sa pananalita. You know? Banayad. Then another thing, humbleness. Kapagpakumbaba. Huwag kang maging mayabang. Parang si Firaun. Okay? Ang yabang-yabang mo, wala ka naman pinagyayabang. Ang hirap pa rin. Bawal sa atin na magmayabang kahit meron tayong ipinagyayabang. Kung bawal sa atin yung masigit, ipinagbabawal ang nagmayabang ka, wala ka naman ipinagyayabang. You know? Malinaw kapatid. So huwag kang magmarunong kung hindi mo man alam. Diba? Always refer to the knowledgeable person. So kailangan kang bumalik doon sa kanila. Then sumunod is sacrifice and self-denial. Kailangan mo yan bilang isang dai. Kailangan magsakripisyo ka minsan sa kayamanan mo, sa oras mo, sa trabaho mo, kaya andito kayo. Diba? Supposedly namamahinga kayo. Namamahinga talaga. Nagpapahinga kayo. Supposedly, diba? Naglalaba kayo. Nagre-rest kayo kasi wala kayong trabaho, pero andito kayo because you sacrifice your time, your work, your family. Diba? Then of course, last but not the least, ay walang iba kundi ang cooperation in love. Cooperation in love. Kailangan natin yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kailangan nandyan lagi yung tinatawag na pagmamahal o yung kooperasyon sa community, sa mga kapatiran natin, nandyan lagi. Hindi yung huwag kang yung ananiya, yung bang sarili mo lang yung iniisip mo. Wag. Okay, no man is an island, sabi nga nila. You know? So, kailangan, tulong-tulong tayo. Andyan yung ating pagmamahal sa ating ginagawa. No? Sa ating kapwa, higit lalo sa tinatawag na pagmamahal para sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, hopefully mga kapatid, ay nagbigay sa atin ng enlightenment, inshallah, yung bagay na ito. At konting kaalaman at dagdag na rin, no? Na impormasyon, inshallah, yung bagay na ito. At naway, dalangin namin sa Allah na taufikan tayong lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naway pagkalug sa atin ng Allah tagumpay dito sa mundo at higit lalo sa kabilang buhay. At naway lahat tayo ay mga gawin ng Allah na nag-aanyaya tungo sa Kanya. At naway pagkitain tayo ng Allah, hindi man dito mga kapatid, kung paano tayo pinagkita at pinag-ipon ng Allah sa lugar na ito, ganun tayo sa paraiso pag-iponin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. So maraming salamat po sa inyong pagpasensya, sa inyong pakikinig, at sa inyong tinatawag na sabihin natin oras, at anumang mga bagay na narinig nyo mula sa akin na gustuhan, pagpaumanhin na po, at inihi ko yung nakapatawaran. At naway patawarin tayo ng Allah. At anumang bagay na narinig mo mula sa amin na ito'y kabutihan, naway tanggapin ng Allah sa atin lahat. Jazakumullahu khair wa akhirat wa alhamdulillah. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So any question?